Kamusta na kayo? Okay. Ito ang huling gabi natin dito sa lugar na ito. At napakaganda ng ating mga narinig na mga messages. Sabi nga nung nangaral kaninang morning na Pastora Queenie ata yun eh. Pwede nang umuwi eh. Sa akin nga, sa sarili ko, pwede na ako umuwi kaninang morning after hearing them eh. Kasi, na-meet lahat yung need ko eh. Doon sa message na yun eh. Marami akong take away eh. Sa message na yun. Kaya ako nagpunta rito, not just to minister, but also I want to be ministered. Yan po ang purpose ko rito. Naghihintay lang ako ng altar call eh. Kaya lang hindi sila nag-altar call eh. Tatakbo na sana ako sa unahan eh. No? Okay. So ngayon po ay thank you. Salamat sir. Buti nakita mo yung aking. Ay salamat. Pagpalain kayo ni Aba. Thank you po. Thank you. At salamat po sa board ng Aldersgate for giving me this chance na magbigay ng word sa inyo. According dito sa Council of Apostolic Prophetic Elders sa Amerika, 200 prophets and apostles ay nag-gather before the end ng 2023. At nagkaroon sila ng discussion on what is God's prophetic message for the year 2024. At doon ay iisa lang ang halos na lumabas na mensahe ng mga prophets na yon. Ito ay pinamunuan ni Cindy Jacob, prophetess Cindy Jacob, sa meeting na yon. At ang sabi nila, ang year 2024 is the year of shaking. No? Sabi nila, year 2024 is the year of shaking. At ang binatayan nilang reference ay ang Haggai chapter 2 verse 6. Once more, sabi ng Lord, I will shake the heavens and the earth. No? Kaya, and also the sea and the dry land. So, yung shaking na yan ay hindi lamang po shaking ng literal na sinasabi natin parang lindol. No? Hindi po yun. Kundi shaking sa economy ng mga bansa. Shaking din sa larangan ng religious system. No? Maraming mga Lord's denominations ay na-shake na noong 2023 at matindi itong gagawing shaking sa mga napakalalaking mga religious denominations. At hindi lamang yun, even sa mga iba't ibang bansa. And there will be wars according to them. Na may mga giyera na pwede pong mangyari itong year 2024. So, having learned about that, so I pray to the Lord, Lord, if that is the prophetic word of this Council of Apostolic Prophetic Elders sa buong mundo, Lord, bigyan mo naman ako ng personal message naman ninyo na itatapat doon sa year of shaking. And then, as I was contemplating on what God's message for the year 2024, God remind me about Abel, when Abel offered up better sacrifice than Cain. At kasi year 2024 eh. Sabi ko, buksan ko nga, Abel, alam ko, verse 4 yun eh. Sa chapter 2, verse 4 pala. So, kung combine mo yung chapter 2 at saka yung 4, 24, di ba? About Abel. And then, dun kay Abel, ay nag-offer siya ng best sacrifice and then bumaba ang apoy ng Diyos sa kanyang handog. Ngayon, sabi ko, kung ang paanong paraan na si Abel ay naghandog, dumating sa akin, this 2024 is the year of faith. Dapat verse 4 din ang hahanapin ko na may tumutukoy si Abel ay nag-offer by faith. Pagdating sa Genesis, Hebrews chapter 11, verse 4, doon ko nakita,
eksaktong tumapat verse 4. Kasi last digit ng 2024 ay 4. Di ba? At doon ang sabi, by faith, Abel offered better sacrifice than Cain. So, yung year 2024 is not only a year of shaking, but also a year of faith. Amen? So, pag merong shifting, may faith na kailangan. And then, nung makita ko nga ito, nung malaman ko, yung patungkol sa team nitong Others Gate, a faith that fails not, sabi ko, talagang naka-align sa kalendaryo ng Diyos yung team na ito. Amen po ba, kapatid? Naka-align. So, sa makatuwid, talagang yan ang message ni Lord. Piniprepare tayo for the coming shifting this year 2024 na pwedeng maganap. Bistayan, ika nga, di ba? Binibistay eh. Di ba? Bistayan. Amen. Mga kapatid, marami na sa atin, year 2023, binibistay na eh. Pagdating ng 2024, matindi pa. Kaya lang sabi ni Lord, don't worry, I pray that your faith will not fail. Amen? Palakpakan natin si Lord dyan. At gusto kong basahin yung text natin na aking i-expound sa inyo. Ito po ay ginamit nung isang gabi pa. Kagabi lang nga pala yun. No? Hala ko. Okay. Isang gabi pa, at kanina rin, ang Luke chapter 22, verses 31 to 34. Okay, so let's take a look at this particular verse. Luke 22, 31 to 34. It says, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And you, when once you have turned again, strengthen your brothers. But he said to him, Lord, with you I am ready to go both to prison and to death. And he said, I say to you, Peter, like the rooster will not crow today until you have denied 3 times that you know me. So dito, kapatid, before na tumungo tayo doon mismo sa sinabi ni Jesus, I pray that your faith may not fail. Ginamit ko ang New American Standard Bible kasi medyo mas malapit-lapit siya sa original. Ang sabi dito, Satan has demanded permission to sift Peter like wheat. Pinapakita lamang dito na ang kapangyarihan ni Satanas ay limitado. Huwag tayong matatakot sa anumang banta ni Satan na narinig ko kanina na akin pong naibahagi sa inyo na ang year 2024 is a year of shaking or shifting. At dito po, ang power and authority ni Satan ay limitado because he cannot just do anything without God's permission. Hindi siya pwedeng gumawa ng anumang bagay na walang permiso ng Diyos. Kaya kung sa buhay ng bawat isa sa atin, o particularly kay Peter, hindi niya basta-basta ma-atake si Peter kung hindi siya papayagan ng Diyos. Kaya anuman ang plano niya, ito man ay si Peter man ay itumba niyang maigi, pabagsakin niya, pero wala siyang magagawa kung hindi papayagan ng Diyos. So Satan is not omnipotent. Satan is not all-powerful. Sapagkat limitado lang ang kanyang kapangyarihan. At ang sabi dito, ang purpose ni Satan na paghingi niya ng permiso ay para ligligin, para i-shaken, para i-sift itong si Peter. Sabi niya, to sift Peter like wheat. And God permitted Satan to do it. He allowed Satan to attack Peter.
And nakita ko dito sa pagbasa ko na inaalaw ni Lord ang mga trials sa buhay ng isang tao kasi ito ay purpose din ni Lord para ma-test ang isang mananampalataya. Ngunit hindi sa ikababagsak ng isang believer, kundi sa ikatatatag at ikahanda niya sa nais ng Diyos na gawin dito. The devil meant it for evil, but God meant it for Peter's good. Sapagkat nakita ko po dito na alam natin na kasaysayan ni Peter, na after na si Peter ay dumaan sa breaking sa kanyang buhay, gayon pa man ay kinasangkapan siya ng Diyos upang on the day of Pentecost, nang siya'y mag-preach, 3,000 tao ang naligtas. Ngayon, sa bagay na yan, ay hinihingi ni Satan na si Peter ay talagang ikangay pabagsakin, ito ay durugin, pero sabi ni Jesus sa verse 32, "But I have prayed for you." Yun ang role ng ating Panginoong Jesus sa langit. His role is to intercede for us. Hebrews chapter 7 verse 25 says, "Therefore, He is able to save forever those who draw near to God through Him, since He always lived to make intercession for them." Kaya iyan ang role ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, He is in heaven interceding for us. At dito sa court of heaven, ay si Lord ang ating defense attorney. Sapagkat sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2, ay mababasa niyo po dyan na may binabanggit dyan na ganito, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And He Himself is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for those of the whole world." Yung salitang advocate, plead for another. Ibig sabihin, ito, kapatid, ay nagtatanggol sa atin. He is our defense lawyer against the accusation of Satan doon sa court of heaven. Kaya, pinagtanggol niya si Peter. Ngayon, bakit si Peter, sa dinami-dami naman ng maraming mga alagad, si Peter pa ang hiningi ng permiso sa Diyos para ito'y ligligin? Pwede namang si John, pwede naman ang iba, but si Peter. Kasi dito po, si Peter ay pinili sapagkat merong open door sa kanya. Nagkaroon ng open door kay Peter. Ano yung open door kay Peter? Peter became impulsive and became proud of himself. Impulsive siya at saka masyado siyang mayabang. Nakita ko po, kapatid, na kung atin pong babalikan yung mga encounter ni Peter kay Lord, nung magtanong si Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino ako?" Ano sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Tahimik lahat yung mga alagad. Pero mamaya, si Peter ay biglang nagsalita, "You are the Christ, the Son of the living God." Abay, di lalong ikangay pumalakpak ang tenga ni Peter nang sabi ni Jesus sa kanya, "Pedro, hindi yan inireveal ng sino mang tao. Hindi yan pinahayag sa iyo ng kapatid mong si Andrew. Kasi si Andrew ang nagdala kay Peter sa Panginoon. Kundi yan ay pinahayag ng aking Ama na nasa langit." Sabi siguro ni Peter, "Wow, revelation. Tumanggap ako ng revelation. Nadaig ko ang 11 mga disciples ni Lord." No? Pwede po yung pumasok na yung pride sa puso niya. At dahil po doon, tingnan nyo, kakapahayag lang sa kanya na ikaw ay tumanggap ng revelation from the Father, then mamaya-maya nagkwento si Jesus that He will suffer and He will die
And on the third day, He will rise again. Anong sabi ni Peter? Lord, hindi mangyayari sa inyo yan. Mamaya sabi ni Jesus kay Peter, Satan, lumagay ka sa likuran ko. Kisod ka sa akin. Nagulat siguro si Peter. Iniisip niya, yung narinig niyang tinig nung una, na may revelation siyang na-receive. Revelation uli yung na-receive niya na, hindi mangyayari kay Jesus yan. Padama mo sa kanya, ako very concerned ka sa kanya. Pero yung pala, galing pala kay Satan yun. Kaya, not necessarily, naka-receive ka ng revelation ngayon, mamaya-maya, kay Lord pa rin yung revelation na natanggap mo. That's why we need discernment. That's why God gives gift of discernment para sa atin. Kaya, dinidiscern natin ang lahat ng bagay. Hindi lahat ng naririnig natin na tinig sa ating isipan ay sa Diyos. Napakahalaga po niyan. Malibang meron kang gift of discerning of spirit na makikita mo mismo ang demon na bumubulong sa iyo o sa isang tao. Kaya importante po ito, mga kapatid. At dito po ay nagkaroon si Peter ng open door dahil nga po sa kanyang pagiging impulsive at pagkakaroon ng pride. Isa doon sa pride, sabi ni Peter ba naman, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Aba, magkakamatayan muna. Yabang ni Peter, ano ha? Nadaig na naman niya, tahimik yung mga 11 alagad eh. Siya yung madaldal eh. No? Yung madaldal, kaya nga impulsive eh. Madaldal, sabi siya mayabang sa kanyang pagsasalita. At dahil po doon kapatid, nakita ni Satan, ito ang masarap pulbusin. Itong ma-pride na ito na mananampalataya ni Kristo. Amen? Kaya ang hirap po na tayo po kapatid ay merong pride sa puso ho natin. May pagmamalaki, may pagmamayabang. Delikado po yan. Pwedeng hilingin yan sa iyo. Hihilingin ka sa Panginoong Diyos na pwede ka bang ikaw ay bakbakin. Di ba? Ito, hiningi si Peter eh. Yan po. Binigyan ko yung kasaysayang ito bago natin talakayin ang patungkol dito sa ginawa ni Jesus. I prayed for you that your faith may not fail. Ayan. Ngayon, tignan natin si Peter. May natutunan si Peter at totoo lang. Fast forward tayo sandali. Nung matapos na po na makarecover si Peter, tinanong siya ni Jesus 3 beses, Peter, do you love me more than this? Ang sagot ni Peter sa kanya, Lord, you know that I love you. Feed my lambs. Kalawang tanong, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my sheep. Ikatlong tanong, Peter, do you love me? Woo! Nag-iiyak si Peter. No, you know that I love you. Feed my sheep. 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, do you love me? Yung salitang love, sa Greek word ay agapaw. Pag ginamit nyo yung Greek Interlinear Bible, yung English sa ilalim, sa ibabaw, Greek language siya. Okay? So doon, kapatid, makikita ninyo yung agapaw na salita, yung love. Yung tugon naman ni Peter na, yes, Lord, I love you. Hindi agapaw naman yun. Pileya. Magkaiba po yung salitang agapaw sa pileya. Yung agapaw, ito po yung unconditional love. Amen? Yung pag-ibig mo, you're willing to sacrifice your life. Amen? Yun po yung agapaw. Pero yung pileya, hindi po. Friendship love lang yun. Conditional love lang yun. Kaya nung sinabi ni Peter sa kanya, umiyak siya muna, Lord, alam niyo naman, barkada lang tayo eh. Parang ganito. Kung tatranslate lang sa Perdis own translation, Pedro, willing mo bang ibigay ang buhay mo sa akin o mamatay para sa akin? Lord, kaibigan lang naman ang turing ko sa iyo eh. Ganon. Bakit ganon ang sagot ni Peter? Pero pinagtiwalaan pa rin siya ng Diyos. Kasi nabasag na siya. Nung una, ang yabang niya magsalita, willing ako mamatay para sa iyo. Nawala yung hypocrisy sa kanya eh. Nang siya ay isip ni Satan.
No, nung durugin siya ni Satanas, nawala yung yabang po niya. Naging honest na siya sa Diyos. Sinasabi niya kung ano ang totoo sa Panginoon. Lord, ito lang talagang kaya ko, mahalin ka, hanggang dyan lang eh. Pero pinagtiwalaan pa rin siya ng Panginoon. Why? Because God wants honesty. Yun ang hinahanap ng Diyos, yung katapatan natin sa harapan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos ng plastic na mananampalataya sa harapan niya. Amen po ba? Ayaw ni Lord na kung iba yung sinasabi natin at iba yung ginagawa natin sa ating buhay. Ayan po. Ngayon, natuto rin siya ng humility rito. Saan? Nung sumulat na siya sa 1 Peter chapter 5, verse 6. Siya na ngayon humble yourselves under the mighty hand of God. Yung taong ma-pride, ngayon nagsasabing, therefore, humble ourselves under the mighty hand of God that He might lifted us up. Amen? In due time. Bakit nabasag? Ba't nabago itong si Peter? Naging blessing sa kanya yung paghingi ni Satanas na siya'y ligligin. Kailangan siyang madurog hanggang sa siya'y prepared na kapatid, handa na isabak sa isang powerful ministry. Doon lamang kinasangkapan ng Diyos si Peter on the day of Pentecost. Amen po ba? More than 120 believers gathered. And the Holy Spirit descended upon them. And they all began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Then Peter stood up at siya'y nag-preach. 3,000 ang nakinig sa kanya. And these people were touched by his preaching. At sabi nila, what shall we do? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Amen po ba? So, 3,000 ang tumanggap. Samantalang tayo, 3,000 preaching, walang tumatanggap. Siya, 3,000 tao tumanggap sa isang preaching lang. 3,000 preaching, halos hirap na hirap tayo mag-save ng tao. It's powerful ministry. Akala natin, ang powerful ministry ay nai-impart lang sa pakikinig natin ng Word of God. Nai-impart lang sa pagpapatong ng kamay. Akala natin, mai-impart na sa atin yung anointing ng tao. No. Kailangan dumaan ka sa shifting. Katulad nito, ang hirap nito. Hinihingi ni Satanas, isip siya. Pero pinayagan ni Lord kasi nakita ni Lord, makakabuti kay Peter. Amen po ba? So, hindi naman basta-basta pinapayagan ni Lord kung alam ni Lord, makakasama sa iyo. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya lang pinayagan kay Peter kasi nakita ni Lord na isahan niya si Satan dun eh. Akala ni Satan nakaisa siya kay Pedro nang hiningi. Kaya pinayagan ngayon ni Lord kasi yung pala, maganda yon dahil dun ay maihahanda si Pedro sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo kapatid, hindi lamang po sa preaching powerful si Peter. Anino lang ni Pedro ay madaanan na ng kanyang anino, gumagaling at lumalayas na ang mga masasamang espiritu. Wow, grabe yung anointing na yun. Amen po ba? At yun, kaya kung nangangailangan ka ng ganung uri ng anointing, hingin mo sa Panginoon na ikaw ay ligligin. Hingin mo sa Panginoon, bistayin ka. If you want the powerful anointing. Kaya yung mga anointing kapatid na hindi dumadaan sa anumang breaking sa kanyang buhay, ibang puro ka na sa comfort zone, nakatanggap ka na lang ng anointing, umatan ka lang minsan, umihip lang nung umihip, tanggapin nyo, tinanggap mo na agad. Pagbalik mo kapatid, signs and wonders ka na, hindi nagtatagal yung ganong anointing. Lalaki lalo ulo mo dun. Magmamayabang ka dun kasi hindi ka nabasag. Ang ministry mo ay maigsi lang. Hindi magtatagal ang ministry yun, babagsak ka din. Kasi hindi mo nakamit siya, wala kang binayaran. You know, anointing has a high price. Matindi. Kita natin dito, kapatid. Are you there? Kaya God used broken Peter on the day of Pentecost to harvest 3,000 souls. Nangangarap tayo, Lord, gamitin mo ko like Peter.
Sa isang preaching ko lang, 3,000 agad ang maligtas. Handa ka bang pabistay? Yan ang tanong dito. Amen po ba? But nevertheless, sabi naman ni Lord di ba? Kung handa kang pabistay, sino naman nag-i-intercede sa'yo? Don't worry. I pray that your faith may not fail. Encouragement yan sa mga gustong pabistay. Ngayon, dako tayo dito kapatid sa depensa ng Diyos kay Peter. Ayaw mag-move ng aking Teka, tatawagin ko lang yung aking puging anak. Ayaw mag-move ng Pastor Jace. Please help me. Ayaw mag-move ng aking outline dito. Kasi alam mo yung mga ganyan mga kabataan, marunong na marunong sa Ayaw siya magpalit. Ayan. Uy, biglang nagpalit. Dumapit ka. Mate, tama, nagpalit na agad. Thank you. Natakot sa kanya. Biglang nagpalit. Pagtuntong niya doon, pag ganun ko, gumalaw Okay. Ngayon, kapatid, what was Jesus' defense on Peter when Satan asked Peter to be shifted? Ang sabi, he prayed to the Father that Peter's faith will not fail. So ang kahilingan ni Jesus para kay Pedro ay magtaglay ito ng pananampalatayang hindi tumitiklop sa mga mabibigat na problema. Bakit? Dahil ang faith, ang panlaban natin sa lahat ng attacks ni Satan sa ating mga buhay. 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Be sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. But resist him firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Ano ba ang faith na hindi bumibigay o tumataob? Yan pala ang naisin ng Diyos. Taglayin natin ang faith na hindi madaling bumagsak. Yun po yung ating gusto kong i-share sa inyo, kapatid. Faith that fails not. Ano yan? Ano ba yung faith that fails not? Na kailangan hindi lamang taglay ni Peter, taglay din natin. Pagkatapos natin, kapatid, na dumaan sa breaking, nakatayo pa rin tayo, nakahawak pa rin tayo sa Panginoon. Hindi tayo tumatalikod, nagpapatuloy pa rin tayo, on fire pa rin tayo kay Lord, bagamat maraming pagsubok ang dumaan sa ating buhay. Amen po ba? Yan po, kapatid, ang uri ng faith na gusto ng Diyos, taglayin natin. But I will explain what is the faith that fails not. Number one, faith that fails not is not a dead faith. Hindi po ito patay na pananampalataya. Ang patay na pananampalataya ay pananampalataya na walang evidence ng good works. James chapter 2, 14 to 17. Ang sabi dito ni Santiago, ni James, what use is it, my brethren, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Verse 17, if even so faith, if it has no works, is dead, being by itself. Ano ibig sabihin yan? Ang dead faith ay lip service. Ano yung lip service? Maganda magsalita, uy, kaawa-awa ka naman. Gutom na gutom ka na ba? Sige, pagpe-pray kita na, dapat pagpalain ka ni Lord. Lord, pagkaluban po siya ng pera, umalis na yung tao, pero pwede ka namang iabot sa kanya kahit 100 o 50 piso. Hindi ka nag-aabot.
Basta sabi mo lang sa kanya, sige, pagpalain ka ni Lord, Brad, dawa makatagpo ka ng pagkain. Hindi yun. Pag may ganyan kang faith, yan ang faith na madali kang tumaob. Pansinin mo, kapatid. Ilang taon nakikita mo, naawa ka sa mga tao na sa kalsada. Kawawa naman, mukhang di pa kumakain. Tapos hanggang sa nilakpasan na ninyo, nga, nakakaawa nga. Naawa nga pala, pati di ka bumaba mo na, taputan mo ng pera. Amen. Ngayon, may faith ka. Kaya pagdating ng pagsubok, tataob ka. Kasi dead faith ang meron ka. Amen po ba? At ang faith din na yan, kapatid, ay faith na walang God's love. Pero ang totoong faith is always associated with love. Yan ang faith. Pero yung wala kang nadadamang pagmamahal sa kapwa mo, kapatid, yan po ay dead faith. At ang ikalawa is called demonic faith. Sa James chapter 2, verse 19 to 20. Sa continuation na sinabi ni James, you believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. Ba? Ibang klase yung demonyo, mga demonyo, no? Naniniwala sila sa Diyos at nanginginig pa sa takot. But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless? What is this demonic faith? Demonic faith is called intellectual faith. Demons believe in one God. Dahil ka pa nga eh. Dahil pa nga katabi mo. Baka yung katabi mo, hindi pa naniniwala sa Diyos yan eh. Nagdadoubt pa yan. Pero ang mga demonyo, hindi. Naniniwala sila na talagang may Diyos. They know there is God. Kaya lang, yung kanilang paniniwala ay kulang ng dalawang elemento. Para kompleto yung faith mo, kailangan ay possess niya ang 3 elements. Ano yun? Una ay belief. May paniniwala ka na may Diyos. Ikalawa, mayroon kang trust in God. Yun ang wala sa demonyo. Wala silang tiwala sa Diyos. Kaya nga nag-rebelde sila eh. Wala, di ba? Kaya nga umalis sila sa paghahari ng Diyos sa buhay nila. Kasi wala silang trust. At ikatlo, wala silang obedience sa Diyos. Ang sa kanila lang ay paniniwala na may Diyos. Kahit tanungin mo, di ba yung mga tao, niniwala, wala kami may Diyos. Pero iba yung paniniwala sa tiwala. At walang pagsunod. Ganyan ang demonyo. Pag-aralan natin ang sarili natin, kapatid, kung tayo nga ba ay talagang tatagal sa mga atake ni Satan. Ano ba ang uri ng faith na meron tayo? Okay? Itong demonic faith na ito, faith that believes in God, but experiencing no change of character. Naniniwala na may Diyos, pero hanggang ngayon, tumataya pa rin sa loto. Hindi nagbago buhay. Hanggang ngayon, nagbumura pa rin. Hanggang naninigarilyo pa rin. Baka after this, mamaya, pag makalibre, magyoyosi na yan. O iinom ng alak pag uwi sa bahay. Hindi ba? Maraming ganyan, mga kapatid. Walang change ng karakter. Katulad ng demons, may ibang demonyo na mabait na demonyo. Walang mabait na demonyo. Evil nga sa kanila, evil. Talagang evil yan forever. Amen? Evil yan. Pero naniniwala sa Diyos. Bakit yung paniniwala nila, hindi nag-change ng kanilang karakter? Kasi nga, lack of trust and lack of obedience to God. Hindi kompleto yung faith na yun. Kasi yung faith, sa Greek word ay pistis. Na ito, kapatid, ay binubuo ng 3 elements. Belief, trust, and obedience para maging totoong faith para sa Panginoon. Okay? Kaya demons are hostile to God. They do not submit to God. They are rebellious. Are you hostile to God? Yan ang tanong. Pag ba may dumaraan ka sa mabigat na pagsubok, lagi mo sinisisi ang Diyos. Galit na galit ka ba sa Diyos? Dahil bakit? Namatayan ka na mahal mo sa buhay ng pandemic. Nawalan ka ng trabaho ng pandemic, sinisisi mo sa Diyos ang lahat. Yet, you believe in God. Eh, parang kang demonic.
tayo dito parang maghahatol, no? Parang pinag-aaralan lang po natin. Kaya pag magagalit po sa akin, hindi ko naman kilala ang buhay ninyo. Okay? At ang ikatlo, kapatid, what faith that fails not? Sabi ko nga, una, it is not dead faith. Ikalawa, it is not demonic faith. Ikatlo, it is not vain faith. What is this vain faith? Ang vain faith, ang issue niya is the issues of the heart. Ano itong vain faith na ito? Makikita naman natin sa book of Matthew chapter 7, 21 to 23. Matthew 7, 21 to 23. Ang sabi ni Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. So hindi daw lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sino lamang ang papasok? Sila lamang naggumaganap ng kalooban ng tatay niya. Verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Lord, ba't di kami makakapasok? Matindi ang prophetic ministry ko. Did we not prophesy in your name? Ako rin po ay nag-move sa prophetic ministry, matagal ng panahon. And we perform many miracles. I have a miracle, signs and wonders ministry. Hindi ako papasok sa langit matindi ang ministry ko. And verse 23, then, may kulang pa pala ata sa verse na yan. Did we cast out demons? Di ba wala dun Nagpapalayas kami ng masamang espiritu. Nasa deliverance ministry ako. Ang totoo yung tatlo na yan, nahayag na po yan sa akin buhay. Pero, nung mabasa ko yan, nanginig ako dyan sa verse na yan. Bakit po kamo? May tinuro si Lord dyan. Pagdating ng verse 23, and then the Lord will declare to them, will declare to those who have a deliverance ministry, who have a signs and wonders ministry, who have a healing ministry, and also prophetic ministry, I never knew you. Tindi ho nun. Depart from me, you who practice lawlessness. If we analyze this particular verse, saan nagre-rely yung mga taong yun? They rely on their good works, they rely on their great achievement in the ministry, and not on the finished work of Christ. Doon sila nag-rely. Iniisip nila, sigurado na ako sa langit. Why? Meron akong prophetic ministry. I'm assured of heaven because I have a sign and wonders ministry. Sigurado na ako sa langit dahil ako ay nag-move sa deliverance ministry. Pero sabi ni Lord, I never knew you. Bakit, kapatid? Kasi hindi sila nag-rely sa finished work of Christ. Ang magpapapasok sa iyo sa langit, hindi ang mabuting ginagawa mo sa ministry, kundi ang pananampalataya mo sa kamatayan ni Kristo at sa resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang, that's enough. Yun lang, papasok ka na sa langit. You don't need to rely on the great achievement of your ministry para magkaroon ka ng assurance ng kaligtasan. Ang assurance sa kaligtasan mo, yung faith mo kay Lord. Amen po ba, kapatid? At ang sabi nga ni Lord, marami ang makikipagdebate sa Kanya sa araw na yun. Many will debate on me on that day. Ano yun? Yung mga nag-involve sa prophetic ministry, sa signs and wonders, makikipagdebate. Bakit? Lord, marami kaming natulungan, tsaka kalooban mo ito, di ba? Di ba sabi nga sa binasa natin, hindi raw papasok, yun lamang gumagawa ng kalooban. Hindi ba kalooban ni Lord ng prophetic ministry? Kalooban ni Lord yun. Ako nagpa-prophesy nga ako Hindi ba kalooban ni Lord ang gumawa ng mga milagro at himala? Kalooban ni Lord yun, kasi ako nga nagagamit Di ba? Kailan lang sa isang preaching ko, pinakita sa akin ng Lord na may tumutusok na sa right ear ng isang sister dito sa kanang tenga niya. Ang sakit. Tinutusok-tusok. Sabi ko, doon sa congregation,
Ako, wala ba dito? Wala nagkataas ng kamay. Mamaya, naka-live kami. Lumapit sa akin yung isa sa mga nag-in-charge sa live ministry. Ito, Pastor, may nagme-message po. Ako po yan. Habang nanonood ako, nawala yung pain na yung sa right ear ko. So, healing and signs and wonders po yun. Kasi nakikinig lang eh. Tsaka, nire-reveal lang ni Lord eh. Word of knowledge lang yung operation. Di mo kailangan ipag-pray. Di ba? So, nagmo-move din po kami dyan. At saka sa deliverance ministry, ilang mangkukulam na napalayas po natin sa pangyarihan ng pangalan ng Jesus na pumasok mismo sa katawan ng tao na napalayas po natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito, kapatid, ang sabi sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Sapagkat pag nag-rely ka dun, ibig sabihin, you're very proud of your accomplishment. Itong babantayan natin sa mga nag-move sa prophetic ministry, signs and wonders. Bantayan natin ang puso natin. Never, kapatid, na entertainin natin, magaling na magaling tayo. O kaya kung meron tayong napakalaking ministry, thousands of people ang umaattend sa church mo, wag na wag kang mag-entertain ng anumang pride sa puso mo. Ma-maintain mo ang humility. Ano yung kalooban ng Diyos na sinasabi? Yung kalooban ng Ama. Di ba sabi, not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father. The will of my Father. Tapos sinabi ng mga nasa prophetic deliverance ministry, Lord, ginagawa naman namin yung kalooban nyo. Pero iba yung sinasabing kalooban ng Father. Ano yung kalooban? Ito palang kalooban ng Father na bawat isa sa atin, makita sa atin ang humility. Yun palang hinahanap sa atin. Hindi masama mag-move sa prophetic, sa healing, at sa deliverance ministry, makita lang sa atin ang humility. Alam niyo kapatid, may experience ako dyan. 1980, first time kong dito, nangyari po yun sa Baguio. Sa ministry po ng yumauna na si kay Reverend Wani, yung World Map Seminar. Hindi ko makakalimutan yun, 1990 yun. 1,500 pastors na nandun. Isa ako sa participant. And then, nagkaroon po kapatid ng tinatawag na impartation ng prophetic ministry. Ang naging guest nila nung si Pastor Ernie Abella, Eddie Villanueva, at marami mga Americans. Isa ako sa napatungan ng kamay. Pagbalik ko sa church, hindi ako makagawa ng sermon. Sabi ko, ano ipipreach ko? Wala, blanco ko eh. Pero pagtayo ko sa pulpit, isang malaking kamay, ang napipil ko nasa likuran ko, tinutulak ako sa harapan. Lingon ako ng lingon. Ano kaya yun? Sabi ko. Yung congregation naman, paano hindi na lingon? Kasi lingon ako, titig ka na sa likod. Kaya ang laki-laki na kamay, pili ko, nilalagay ako sa harapan. Mamaya-maya, tinapat ako doon sa isang nakaupo sa unahan. At sabi ko ba naman 80% ng nandito ngayon ay hindi totoong nagmamahal sa Diyos. 2 p.m. ang service namin na yun. Alam niyo, prior to that, 2 p.m., pag ako nagpipitch, tulog lahat 2 p.m. yung service. Pero dung time na yun, sinabi ko lang sabi ko, 80% na nandito ngayon sa kongregasyong ito ay hindi totoong nagmamahal sa Diyos. Pagtapos doon, hiyawan, laglagan sa upuan lahat, nagugulungan, nagiiyakan sila. Nagulat ako. Sabi ko, ano nangyari na yun? Sabi ko, samantalang, kaya nga, siguro, isip ko, kaya ako bumaba dahil may mga inaantok siguro. Pero gising talaga, naglaglagan sa upuan. Tapos mamaya, nadama ko naman yung malaking kamay, tinulak ako doon sa isang matandang babae. Hinawakan ko, sabi ko ba naman, kagabi, sumiping ka sa kapwa mo babae. Ako, nangingisay, bumagsak yung sa hiya, bumagsak. Lahat ng nakatagong kasalanan ay na-reveal lahat ng mga tao. At hindi lamang yun.
Pag tumingin ako sa isang tao, kita ko yung demonyo sa loob ng katawan ng tao. In-experience ko po yan, after po nun. Na pag tinignan ko, kita ko mismo kung ano yung tsura ng demonyo. Dumidila pa sa akin, gumagano'n pa? Niloloko pa ako? Gumagano'n po, habang ako nag-preach, nilalapitan ko mismo. At sinasabi ko ito kabay, may demonyo. Gato ganyan. Tapos lahat ng lihim ng kasalanan, na-experience ko po yan sa buhay ko. Dumaan ka lang sa harapan ko, alam ko na lahat ng ginawa mo sa buong 24 oras na yun. Ganun po ako, ganun po katindi. No? And then, siyempre parang feeling ko, nasa akin na yung kaloob na yun Feeling ko po yumabang mo ako. Nagpapa-special na ako. Yung ganun ba? Parang feeling ko, di ba, iba na ako Yumabang ako. Tapos isang araw nagising na lang ako. Wala. Hindi na sa akin nag-operate yung mga gifts na yun. Iyak ako sa Panginoon. Ako, Lord, nawala yung gift. Sabi ko, ba't yung gift hindi nag-ooperate sa akin? Nangusap sa akin si Lord. Anak, ayaw kitang maparusahan. Dahil mahal kita. Yumabang ka nang maiparanas ko sa iyo yung experience na yan. Iyak ako sa Panginoon. Kako, Lord, ibalik niyo lang sa akin yun. Hindi na po ako ganun. Katindi na marami akong pinahiyang tao. Ang dami ko pong napahiyang tao. Kaya pag ako i-guest po sa mga churches, yung first, second, third, fourth, fifth, and sixth row sa unahan, walang tao po yan. Lahat nagsisiksikan sa likuran. Na-experience ko po yan. Maski po sa mga JL churches sa Tondo, naimbitahan ako doon. Nung una, hindi pa ako kilala. Siksikan pa sila sa unahan. Pero nung malaman nila, sinasabi ko, mikropono pa ako, anong ginagawa nila? Nagba-masturbate ka pa, magsisi ka sa Panginoon. Lahat, nag-iiyakan silang lahat. Pero nung imbitahan nuli ako, wala na pong tao sa unahan. Lahat na nagtatago na lahat sila Kasi po, grabe po, yung prophetic ministry, yayabang ka talaga Kasi pipilahan ka ng tao. Sa totoo lang. Ilang beses na akong pinilahan noon ng tao. Talagang nasa Quezon. Anong lugar to, Quezon? Pastor James, anong lugar ng Quezon? Pinatantahan natin. Lucena. Sa Lucena, Quezon. Pagtapos, kasi nakita nila yung demonstration ng prophetic anointing, ilang daan tao yun. Na talagang hindi matapos-tapos lahat gusto mapopresayahan sila. At kung ano yung nakikitang demonyo sa kanila. Ganun po Yayabang ka talaga. Kaya po, doon ko nakita. Talaga pag hindi ka basag, kasi nung time na yun, hindi ako basag Kaya yumabang ako Kaya dapat muna basagin ka, wakwaking ka muna bago ka gamitin ng Diyos powerfully and mightily. Amen, mga kapatid? Kailangan mawala kasi yung yabang. Tignan mo si Peter, inalis yung yabang sa kanya. Kaya tumagal yung kanyang ministry. Amen? Kaya sabi ko kay Lord, Lord, ibalik mo lang sa akin uli yun. Hindi na po ako ganoon na masyadong kabrutal. Kasi talagang brutal ho ako Kasi parang natutuwa ako na nakikita ko yung lihim ng tao. Buti lang napigilan ako ng isang brother na yun. Kasi talagang bumulong sa akin ang Holy Spirit. Kaya nga binubulong lang, hindi naman binroadcast. Sabi ba naman sa akin, ang katabi niya ay asawa niya, pero may 2 kabit yan. Dilapitan ko, Brad. Sabi ko, naramdaman niya na namin sasabihin ako, teka pastor, layo muna tayo sa misis natin. Ano po yun? Kako, may 2 kang kabit. Hinaan mo lang, pastor, hinaan mo lang. Ganun po. Buti ka mo, hinila agad ako. Kasi wala akong pakundangan Walang love. Nakuha nyo? Kasi hindi, na-impart sa akin yung anointing na hindi ako nabasag. Kaya ganyan ako. Kaya nung nasa akin, din ako binabasag naman ni Lord. Yung pagbasag niya, nagising ako isang araw, wala na akong, hindi ko na marinig ang tinig ng Holy Spirit. Wala na akong ma-discern.
Kaya nung inipitahan ako, expect silang mag-ooperate yung gifts, wala, nga. Sabi sa akin ng pastor, ano nangyari, Pastor Perdi? Hindi ko nga alam eh. Tapos bumili ako sa bahay, iyak ako ng iyak. Lord, ano nangyari? Sabi sa akin ni Lord, nililigtas lang kita, yumabang ka. Hindi ko na patatagal. Kasi pag pinatagal pa ni Lord at di ba, naging kilala ka na, tapos nakakabibitawan ni Lord, ako, mas matindi yung lagpak mo. Di ba? Buti na lang, maaga pa lang, ay binasag na ako ni Lord. Kaya, tingnan nyo ngayon, puro encouragement din ang preaching ko. Dati hindi ako marunong mag-encourage. Kahit may nadi-discern ako, hindi na ako nagsasalita. Kaya totoo lang, kahit minsan nag-ooperate pa rin sa akin yung discerning of spirits eh. Yung nakikita mismo yung demon sa loob ng katawan ng tao. Hindi, dati noon, hindi pwede yun. Talagang gusto ko malaman nila na nakikita ko. Yung mga ganun ba, kailangan i-broadcast ko eh. Pero ngayon, hindi na. Ini-ignore ko na lang. Kaya lang, nung mapunta kami ng Prayer Mountain sa Antipolo, naku, ang daming demonyo po doon. Nagbabaras-baras pa. Kasi, nung magpe-praying and fasting, sabi ng mga member ko, Pastor, bakit? Linisin muna natin yung kwarto. Ba't marumi ba? Ang dami po nakita mga demonyo, nagkakagulo po sila doon. Ano yung tsura? Sabi nila sa akin, para mga unggoy ho sila na nagbabaras-baras pa. Naglalaro-laro pa doon yung mga demonyo doon. Pagpasok ko nga, kita ko nga, mga bear ang itsura ng mga masasamang espiritu. So pinuntahan namin yung sa registrar doon sa Prayer Mountain. So, sinabi ko, nagtapat na yun sa registrar, sabi, nakita ninyo? Yung kasi nakita na rin namin yung mga ganyan. Marami pa na, sa mga strongholds, marami dyan sa mga matataas na lugar eh. Ang daming strongholds doon. Nakita ninyo? Opo. Kaya nung minsan, may nangangaral na isa sa mga pastor ng Bread of Life. Pagkatapos siya mag-preach, magmi-minister siya, nakita ko na maraming mga nagpasukan, iba't ibang uri ng hayop. Sinakyan ang bawat isa. Kasi yung iba, tulog na. Yung mga parang inatok na ka, sinasakyan pala yun. Yung mga parang antok na, yung parang wala nang kainti-interest pakinig, sinasakyan pa na yan ng mga masasamang espiritu. yung nakita ko, sumigaw po ako, in Jesus' name, pinasok po tayo ng mga masasamang espiritu. Puro pastor at maraming taga Bread of Life staff. Noong nagkagulo sila sa akin, nilapitan ako, Pastor, mumusdili ka, huwag ka maging ganyan. Matatakot lahat sila. In-interview nila ako ngayon. Kayo ba'y bago-bago pa lang? Ako hindi ho. Sabi ko, matagal na po akong pastor. Matagal ka na pala. Ano yung nakita ninyo? Ako sabi ko, hindi pa ninyo nakita na na-discern. Na nakikita po kami, kaya lang hindi ho kami ganun. Na parang very exaggerated kayo na, andyan na sila, pasukan na yung mga ganun. Tuloy yung mga natutulog ng mga mata. Nagising, nagkagulo. Hindi na ako saan susuling. Kaya nila may sunog. Kaya pag may sa kongregasyon ninyo, halos natutulog na siya, sinasakyan na yun. Kaya sabi mo, kaya kalabitin mo, oy, huwag kang papasakay sa demonyo. Amen? Okay, ang ika-apat, the faith that fails not is a dynamic faith. Dynamic faith is the saving faith. And this faith is characterized by trust in God, obedience to God, good works, and humility. Yan po ang tawag ay dynamic faith. James chapter 2, 21 hanggang, nandyan po yan. John chapter 2, 21 to 26. At ang hinalimbawa po dito sa dynamic faith ay ang pananampalataya ni Abraham. Sabi ng verse 21, was not Abraham our father justified by works when he offered up Isaac his son on the altar? You see that faith was working with his works,
And as a result of the works, faith was perfected. And the scripture was fulfilled which says, and Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness. So, ang dynamic faith pala, kapatid, para masabi mong dynamic, kung may mga bagay na pinasusurrender ang Diyos sa buhay mo, something that is very precious to you, at naigi-give up mo siya. Sino ang give up ni Abraham? Si Isaac. By faith, he offered up Isaac. That is dynamic faith. May obedience, may good works, at may humility. Grabe po itong kay Abraham na ito. At si Rahab naman ay in-example din sa verse 25. In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? Ano naman, kapatid, ang characteristic ni Rahab's faith as dynamic faith? Kung paano si Abraham, willing siyang i-sacrifice ang anumang bagay na importante na meron siya. Ito naman si Rahab, willing siyang i-sacrifice mismo ang buhay niya. Because she risked her life when she hid the 2 spies. Nang itago niya yung 2 espiya, isinapanganib niya ang kanyang buhay. Kasi pag nalaman yun, papatayin siya. Pero willing siyang mamatay dahil naniniwala siya sa Diyos ng Israel. Yan, ang tawag diyan ay dynamic faith. Ngayon, ang dynamic faith, hindi po ito innate o ang tao ay mayroon nito mula nang ito ay maging tao. Ang faith po na yan ay gift of God. Regalo yan ng Diyos sa atin sa pamagitan ng biyaya niya sa buhay natin. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. At paano nakukuha itong dynamic faith na ito? Nakukuha yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17. Sa pagbabasa natin, para din tayo nakikinig. Kaya yung mga taong palabasan ng Bible, yan kapatid, ang may dynamic faith. Kung tamad ka magbasa ng Bible, tamad ka kapatid na pag-aralan ang salita ng Diyos, mahirap na ma-impart sa iyo ang dynamic faith. At ang sabi rito kapatid, illustration kapatid ng dynamic faith, ay ang Matthew 17 verse 20. Ang Matthew 17 verse 20 says, may inilapit sa mga alagad ng Panginoong Hesus na isang bata na hindi po mapalayas ang masamang espiritu na nandoon sa batang ito. Sinusumpong siya ng, sabi nga ng sakit na ito ay lunatic daw. No? At dito kapatid, nang ilapit kay Jesus, ang sabi ni Jesus, because of your, ang liit-liit lang ho niya eh. Pwede hong lipa rin eh. Magkaroon ka niyan, makapagpapalayas ka ng masamang espiritu. Pansin ninyo. Kaya nga dito, ni-reveal dito ni Jesus para hindi tayo magka-pride. Kasi, pwedeng taas noo tayo pagkatapos na tayo magamit sa deliverance, di ba? Labas! Sa pangalan ni Jesus. Lumabas, oh. Bana forma, di ba? Pero sa totoo lang, lumabas yun kahit meron kang kaliit-liit lang na faith na meron ka galing sa Diyos. Bakit maliit lang? Kasi ganyan lang ka-small ang diablo sa Diyos. Hindi na kailangan malaking pananampalataya para mapalayas mo ang demonyo. Ang demonyo baliwala sa Panginoon ng kasing liit lang ng mustard seed. Yung faith na kailangan mo para mapalayas mo ang masamang espiritu. Ang tanong, di ba nga, sabi dito sa binasa natin, sabi ng mga alagad, bakit hindi namin napalayas? Dahil sa kaliitan ng inyong pananampalataya. Di ba? Because of the littleness of your faith, sabi sa translation. Pero tapos kayo sabi, pag magkaroon kayo ng kasing liit ng butil ng mustasa, parang may contrast, di ba?
para naglalaban. Ngayon, yung pong littleness of faith ay mistranslation po yan sa Bible. Sapagkat iba po ang Greek word ng salita pong littleness of faith. Ang littleness of faith po, kapatid, ay, ewan ko lang kung nailagay ko rito. Hindi ata na isama rito. Na ang ibig sabihin po nun sa Greek word ay faithless. Wala pong little faith sa Bible. Ang nandoon po ay faithless. But meron nakasulat sa New American Standard Bible, sa NIV, sa ibang version, O you of little faith. Mistranslation po yun. Hindi dapat little faith ang nakalagay doon eh. Ang talaga pong dapat ilagay doon ay faithless kasi yun po ang siyang kahulugan po, kapatid, noong pong littleness of faith na yun. Faithless. Kaya nga, dito, sa pananampalataya sa Diyos, it's either be meron ka o wala ka. Maliit man na meron ka na faith ng Diyos, kailangan mo yun. Kaya nga sa deliverance, tingnan ninyo. Hindi ka na kailangan malaking pananampalataya na galing sa Diyos. Kasi liit lang ng butil ng mustasa, susunod sa iyo ang masamang espiritu. Amen po ba, kapatid? Maliit lang na faith mula sa Diyos. Yung divine faith, just small lang na divine faith, ang demonyo aalis sa iyo. Yan ang example natin ng mustard seed. At ang halimbawa pa natin dito ay yung pagkakaroon ng great faith. Tingnan nyo, ito mustard seed. Ang kaliit lang to, pero galing sa Diyos ang faith. Tapos meron pang dakilang pananampalataya, malaking pananampalataya. Sino nagkaroon nun? 2 tao po sa Bible ang nasulat na meron nun. Ang centurion at ang Canaanite woman. Pareho pang hindi Hudyo. Mga Gentile pa sila. Paano nasabing may great faith? Ang sabi ng centurion, Lord, just say the word and my servant will be healed. Hindi na kailangan pumunta kayo sa bahay namin. Hindi na kailangan patungan nyo pa siya ng kamay. Kung ikaw, kapatid, pwede kang mag-healed kahit hindi ka pinapatungan ng kamay. Pwede mong i-claim ang promise ng Lord sa Bible. That is great faith. Yung sa Bible mismo, kapatid, na sinabi ng Lord, with His stripes, you are healed. Kinlaim mo na yun. Tapos, nag-altar call yung isang preacher, papatawa kayo ng kamay. No, you don't need to lay your hands on me. Kiniklaim ko na, magaling na ako. Ganun po yung centurion. Sabi, Lord, hindi na kailangan kayong pumunta sa bahay. Sabihin lang ninyo, gagaling na yung, yung aking katulong, yung alila ko, yung servant ko. Grabe yung great faith nun. Amen? Kaya may mga iba, nakikita ko, nahahayag yung great faith. May mga hindi na pinapatungan ng kamay. Kusang gumagaling. Yung iba nga noong nakaraang Sunday service nga namin, hindi, nagkakaroon ng word of knowledge, no? Sinasabi ko ano nga may sakit. Pinagagaling ka ng ganito, tumayo ka, kapain mo yung bukol na nasa iyo. Tinan nyo ha, hindi naman pinagpipray. Sinabi lang na may 3 babae rito, merong bukol na breast nila sa right side at sa left side. Kapain lang ninyo at wala na kayo makakapa. Nagsisigawan. Wala. O, great faith po yun sa kanila. Amen? Ngayon, meron namang isa, dumapit sa harapan, nagpatotoo. Sabi niya ganun, sa lahat po ng mga sakit at karamdaman na binanggit, na pinagagaling, yung katanging karamdaman ko, hindi na babanggit. Pero sabi ko kay Lord, Lord, pagalingin mo ako ngayon. Nandoon siya sa balcony. Pagalingin mo ako ngayon. Tapos umiiyak siya. Tinapa niya. Dito, kasi may bukol siya dito. Nawala. Wala naman nagpato ng kamay. Just say the word, and I will be healed. That's great faith. Pwede mangyari ngayon yan sa buhay niyo. Na kahit kapatid, hindi ka pinapatungan ng kamay, you can be healed. Amen? Kung paano ang technology ay umaakyat, ganun din kapatid, ang faith natin dapat umaakyat ng umaakyat ng umaakyat.
Yung Canaanite woman naman, paano naman yung great faith na nasa kanya? Sabi ni Lord sa kanya, hindi pwedeng ibigay ang tinapay sa aso. Anong sabi ng babae? Lord, kahit po ang yung mga aso, nakakakain din po sila. Nagkakaroon ng bahagi. Doon po sa pagkain ng mga anak, sa pamagitan ng mumo, walang nagulat si Jesus Christ sa katuwiran ng babae. Ini-insist, ito yung kapatid na sinabi na persistent faith eh. Lord, hindi ako papayag. May bahagi ako dyan. Amen? Hindi ako uuwi na hindi ako magaling. Grabe yun. Yun ang great faith. Yun ang dynamic faith. At pwedeng, habang nakikinig ka, kasi yung faith, nai-impart yan sa pakikinig ng salita ng Diyos eh. At habang nakikinig ka, nagsusupply ng spirit of faith ang Panginoon. At pwedeng hindi mahayag sa iyo ngayon, pagbalik mo kapatid, sa iyong respective churches, kahit hindi ka pastor, God can use you. Amen? Yung great faith na yan ay pwedeng mahayag sa buhay mo. Amen, mga kapatid. Tingnan nyo, yung mustard seed, ito pa, tatapusin ko na dito ha, maliit lamang po yan na seed. Pero nakapagtapala siyang demonyo. Sabi sa akin ng isang pastor na kaibigan ko, dumaan lang daw siya sa Altura Street. Naringgan niya, nagkakagulo doon sa isang bahay. Nagwawala daw yung isang lalaki. E di ang daming tao, napadaan lang yung pastor. Sabi sa kanya, sabi niya, ano yung nangyayari? Ano ko, naposes po yung tao. Sabi, may hawak ng itak, nangahabol ng mga tao. Tumakbo na ho kayo. Eh sabi niya, para naaawa siya. Eh lahat ng mga nandoon, mga mahal sa buhay lang nandoon na nakakapit, akap-akap nila, pero nawala na sa sarili yung tao eh. Mamaya sabi niya, pwede ba puntahan ko? Bahala ho kayo. Pagpasok niya doon sa pagsungaw lang, pagtinginan nilang dalawa, biglang bumagsak agad yung lalaki, binitawan yung gulok. At mamaya, ano nangyari sa akin? Wala namang ginagawa, nakatinginan lang sila. Kasi yung merong tinatawag na mustard seed, di ba nilapitan pa ni Jesus at na-rebuke niya? Ito wala nang rebuke eh. Tinginan na lang, lumalayas lang masamang espiritu. Great faith yun. Intindihan niyo po ako? Great faith yun. Tinginan na lang. Lumaalis na masamang espiritu. Napatingin ka lang. Parang ganito. Masakit na yung, may ganyan eh. Masakit daw ang tiyan. Hindi makapasok sa trabaho. Pinuntahan ako ngayon sa bahay. Bakit? Hindi po sabi ganun, susugod daw po ata sa ospital. Hindi na po makatayo. Hindi makapasok sa trabaho. Sige ako, pupunta ako. Pag sungaw ko sa pinto, oy Brad, ano nangyari sa iyo? Pagtingin niya sa akin, biglang tumayo. Ay, biglang nawala. May ganung healing pala. Amen, kapatid? Pwede kang gamitin ng Panginoon dyan. Kasi this is the year of faith. Year 2024 is the year of faith. At ikaw, kapatid, ay isa sa mga recipient ng faith na yan. Ng great faith na yan. Naniniwala ba kayo, isa ka sa recipient ng faith na yan? Kung naniniwala ka, tumalo ka, saluhin mo! Sabi ng iba, naniniwala raw sila, ay naman saluhin. Amen po ba? Kasi ba't natin ginagawa yan? Kasi yan, kaya natin ginagawa yan para na-activate yung ating pananampalataya. Faith faith without action is dead. Amen po ba? Pero kung ang tagi-1,000 ang ihagis ko dito, palagi ko, di ka aalis ka dyan sa upuan mo. Kaya lang iniisip mo yung faith. Ang pera, dadaan lang sa kamay mo, wala na. Pero ang faith, hindi dadaan lang sa kamay mo yan. Mag-i-stay yan sa puso mo. At pwede kang gamitin ng Panginoon. Grabe, 2024 is the year of faith. Yes, the year of shaking, pero baliwala ang shaking sa buhay mo because of the faith of God na nilagay ng Lord sa puso mo, and nothing shall be impossible to him who believes. Nangangailangan ka ng mga bagay na imposibleng bagay na mangyari at mangyayari. Sino yon?
Sino yung nangangailangan, kapatid, ng mga impossible things na mangyari at mangyayari? Amen? Walang imposible sa Diyos. Genesis 18:14, nothing is too hard for the Lord to do. At ang kailangan dyan ay faith. Great faith. Sabi sa katabi mo, great faith ang kailangan mo. Yug-yugin mo, katabi mo sa bahay, gumising ka. Great faith ang kailangan mo. Sige, yug-yugin mo, katabi mo, sabi mo, great faith ang kailangan mo. Amen? Maring masabi mo, wala na akong pinagdaanan. Yung pandemic, ba't hindi pinagdaanan mo? Binasag ka na sa pandemic. Ang dahil mo naramdamang sakit, breaking lang yan sa'yo. Gagamitin ka ng Diyos powerfully and mightily. Amen? Dumaan ka sa breakup. Dumaan ka, kapatid, sa broken relationship. Ang dami mong trials na naranasan. Nalugi ka. May mga taong sumira ng tiwala mo sa kanila. Masakit yun. Pero proseso yan. Bakit? Sapagkat ngayon, kapatid, sa huling gabing ito, I do believe ang great faith ay magmamanifest sa puso mo, sa buhay mo. Niloob ni Lord na ma-preach yan because 2024 is the year of faith. At ang faith na yan ay makikita at mahayag para kanino yan? Para kanino ang great faith? Kung sa'yo yan, tumalong ka sa lid mo! Woo! Kailangan nagwawala ka. Dapat nagwawala ka. Hindi ako sana sa hindi nagwawala. Amen. Naalala ko nung nasa Araneta Coliseum ako, nag-release ako ganyan, nagwawala yung mga tao. Dapat ganun ka rin. Sabi mo, may great faith ako. Hindi ako papayag na hindi mahayag yun. Ipapakita ko sa Diyos na meron ako nun. Sabi sa katabi mo, ipakikita ko sa Diyos, meron ako nun. Saluhin mo ang himala ng Diyos! Yes, God. Amen? Gagamitin ka ng Lord. Pag may faith ka, lahat ng bagay na dumadaan sa buhay mo ay nabago na. Anumang circumstansyang pinagdadaanan mo, nag-change na. Nabago na. Bago na lahat. Because of your faith! Umalis ka sa bahay ninyo, parang pangit ang sitwasyon. Pagbalik mo, settled na lahat. Everything is in order. Solve na ang problema mo. Solve na ang problema mo. Lahat ang problema mo, iniisip mo wala na dahil sa faith. Yan o, grabe yan. Hindi tayo lang, maraming angelic beings dito. Sa totoo lang, marami tayong binaka masamang espiritu. Kagabi lang 5 masamang espiritu na encounter ko sa kwarto. Gabi, ang papangit pa ng itsura. Alam nga naman may magaganda, may nag-a-appear na maganda. Pero ang papangit, 3 babae, 2 lalaki. Hindi, baligtad. 3 lalaki, 2 babae. Amen? Pero kapatid, nadaig sila ng ating pananampalataya. Kaya yung mga nagpunta dito, ang dami-dami mong dalang alalahanin, wala na ngayon! Solved na! Sino yan? Kung ikaw lang tumalong ka! Ay sabihin mo sa 5 tao, solved na lahat ang problema ko! Sige, sabihin mo sa 5 tao, solve na lahat ang problema ko. Solve na lahat ang problema ko. Problema mo financial, problema mo sa emotional, problema mo kapatid sa negosyo, problema mo sa trabaho, sa anak mo, sa asawa mo, lahat ng yan ay solved na because of your faith. Isa pa! Ano ang problema mo? Yung health mo? Kapatid,
Nung sumasalo ka, grabe yung anointing na bumaba sa'yo. Kung may mga spiritual eyes lang kayo, nung bato ko, para may mga kumikinang na bumabagsak eh. That's the anointing. Pwede po magkaroon kayo ng tinatawag na gold dust. Pwede po kayo magkaroon ng gold dust. Magulat ka pag kasasalo mo, magkaroon ka ng gold dust. Bakit? Bumababa, open ang heaven dahil yung faith mo ang nagbukas eh. Yung faith na yan na natutulog, nagising. Meron ka yan, nagising, ginising lang natin. Kaya yugin mo katabi sa ay gising na yung faith mo. Amen? Kaya lahat ng bagay na inisip mong imposible, ngayon, posible na. Yung masalimot na pinagdadaanan mo, ngayon, gumanda na. Kaya gusto ko ipahayag sa'yo, maayos na ang kalagayan ng iyong buhay. Sinettle na ni Lord. Why? Because of your faith! Hallelujah. Year 2024 is the year of faith. Kaya lalakad ka hindi sa pakiramdam, hindi sa nakikita, kundi ayon sa paniniwala mo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Nothing is too hard for the Lord to do. And God can do even greater than what you expect. Ephesians 3 verse 20. To Him who is able to do more than we all ask or imagine according to His power who is at work within us. Meron sa loob natin na makagagawa na higit pa sa ating inaasahan. Aside sa Holy Spirit, ano yun? Faith! Faith! Yun po yun. Aside from the Holy Spirit, may faith ka na nandyan. At yun, kapatid, ang nag-change ng sitwasyon ng buhay mo. Uuwi ka ngayon, brand new person, brand new situation, brand new circumstances. At lahat ng bagay na saradong pinto sa'yo, magbubukas itong taong ito. Lahat ng saradong pinto ay binuksan na ng Panginoon. Lahat ng opportunities ay binuksan na ng Panginoon. Amen, kapatid? Hallelujah. 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 Tawagin natin ang ating mga worship team. Shakarada Sanda Rabasanda. Thank you. God is doing amazing things in your life. Hindi will do, is doing amazing things. Kasi gumagawa po ang Diyos. Kaya masasabi mo, amazing. Pag uwi mo, may surprises. Ang daming sorpresang nakalaan sa'yo. I see a vision of gifts, different gifts, ang lalaki. Kaya ko nasabi, pag uwi mo, may mga sorpresa na mga regalo ang Diyos para sa'yo. At ang masasabi mo lang, Lord, amazing! Amazing! Amen, kapatid. I see crown sa head mo, sister. Pastora ka ba, sister? Crown. And that crown is the crown of the 9 gifts of the Holy Spirit. God places upon your life the 9 gifts of the Holy Spirit, and you will begin to move in the realm of the Spirit. Itataas ni Lord ang dimension ng spiritual life mo. God has given you the dimension of teaching, but this time, God will give you the dimension to move in the supernatural. You are an intercessor, a warrior of the Lord, a handmaiden of the Lord.
when you pray, I see heavens open. At naka-extend ang kamay ni Lord sa iyo. Napakalakas mo sa Panginoon. That's why you are an intercessor, a deliverance minister, a prophetic woman of God. You have that prophetic anointing upon your life. God has opened your eyes to see things that other people cannot see. Minsan nakakatama ka na parang nahihirapan ka sa paghinga. Tama ba, sis? Yeah. But now the Lord is removing the hindrances. Binibigyan ka ni Lord ngayon, kapatid, ng healing. May healing na binibigay si Lord sa iyo. I see two angels, one at your left and at your right. They are your tawag ito, guardian angels mo. Since na maging believer ka, sinend na sila sa iyo. Maraming instances na hindi ko lang kung nag-attempt ka na mag-suicide. You want to commit a suicide, pero hindi yun nangyari sa buhay mo. Binago ni Lord ang isipan mo. He changed your mind. Because you are so precious to the Lord. This year, 2024, is a year of breakthrough, a year of acceleration, a year of raba in your life. Raba means God is going to make you great. God is going to make you increase, and increase. Just trust Him completely. As you offer your, gagamitin ka ni Lord sa lahat ng aspeto ng buhay. Dumaan ka sa breaking, actually. I see your heart was broken. So, hindi ka na magkaka-pride pag ginamit ka powerfully and mightily. No room for pride. Hallelujah. Father God, thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Nakakakita ako ng tawag dito. Hindi, ito. Neck pa to. Dito. Oo. Neck dito. Na nagkakaroon ng kahirapan, parang naninikip. Kayo po yun. Meron kayo. The Lord wants to heal you now. Say, Jesus! Say, Jesus, thank you for your healing. Thank you for my healing. Yung bukol ay nawala na sa aking lalamunan. Say, wala na ang bukol! Yes, wala na ang bukol! Amen! Receive that healing from the Holy Spirit. Kapain niyo po. Kapain niyo. Check it out. Wala na kayong makakapa. Amen. Yes, complete healing. Say, complete healing. I need complete healing in Jesus' name. In Jesus' name, say one more time, I need complete healing. I am healed now. Amen. Amen. Rabashaka. Meron ba na-diagnose dito may problema sa dugo? Merong blood, nalimutan ko na yung term. May medical term eh. May problem sa dugo.
na-diagnose ka may problem sa dugo. Pwedeng leukemia o pwedeng mataas ang iyong white blood cells o mababa, sobrang baba. Basta nagkaroon ng diagnose sa iyo. Believe that the Holy Spirit is healing you now. Your faith, you have that faith in the Lord. And the Lord has healed you. Sino ka man na nandito ngayon. Tapos, dito, dito sa, anong tawag dito? Yung puson, oo. May sumasakit-sakit dyan sa puson. Sino po yun? Nakakadama kayo ng pananakit sa puson niyo. Ikaw yun? Taas mo lang kamay mo. Sabi mo, I am healed! In Jesus' name! Thank you, Lord! O, check niyo po yung puson niyo ngayon. Check niyo. Hawakan mo. Ano? Wala na. Hindi wala na yung puson, ha? Hindi wala ang puson, eh. Wala na yung sakit. Tingnan niyo. Bakit that is pain? Wala na patong-patong ng kamay, eh. Demonstration ng word of knowledge yun. Specific, sinasabi kung anong sakit ang karamdaman. Katulad doon sa isang pinuntahan ko, nakita ko sa vision mismo, yung right big toe niya, namamaga, may nana. Nakasapatos yun. Sabi ko, ako, meron ditong lalaki, right big toe mo. Ang sakit-sakit nun. Sabi ko, lumapit ka sa harapan. Paglapit sa harapan, tinanggal niya yung sapatos. Pagtanggal sapatos, nandun nga. Sabi niya kanina, namamaga. Ngayon, nagkatalo siya na wala na yung sakit, wala na yung maga. You know, Holy Spirit yun. Kasi nag-move siya by faith. By faith. By faith, doon nag-move ang Holy Spirit. At kayo rin ay mag-move sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya lang, ang sikreto diyan, bumabad ka. Ang pinakamababang praying in the Spirit mo ay 8 hours a day. Kung nais mo, kapatid, bumabad sa Holy Spirit, kung nagpe-praying in tongues ka, 8 hours a day ka dapat nagpe-praying in tongues. Kahit may ginagawa ka, nagluluto, naglalaba, praying in tongues. Dapat mo ang Espiritu mo sa Holy Spirit. Amen? At gagamitin ka ng Panginoon powerfully and mightily. Dito sa sentido niya, nakakita ko ng sentido. Yung sa sentido, nakakadama minsan ng pain niya sa sentido. Sino po yun? Ay, ikaw naman, kailan pa yun? Ngayon lang din. Ang palat mo naman, ngayon mo na naramdaman, pinahayagan ka ng Lord. Hawakan mo ang sentido mo. Sabi mo, in Jesus' name, I am healed! Now! Amen! Tingnan mo, check mo kapatid ang sentido mo. Okay, umayos ka na? Tinaw, nawala agad. Amen. Tingnan nyo, kapatid. Kasi pag ang Holy Spirit nag-reveal, siya yung nag-i-heal ng tao eh. Sasabihin mo lang, I am healed para nag-a-agree ka. Amen? Amen. So tayo kapatid ay lumapit sa Lord. Kayo na pa pala, pinabag ko nga pala. Sorry. Still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms, a fortress for the weak. Let fate arise. Let fate arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You
arise. So let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my Spirit of witchcraft, I rebuke you in the name of Jesus. Leave my pastor here now in the name of Jesus. And I command you to go to the place where you belong. Leave him now in Jesus' name. And do not touch this man of God now in the name of the Lord. I covered him with the precious blood of Jesus Christ. And I will not allow any form of witchcraft attack upon his life now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah! So let faith arise. I lift my hands. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, it sings. I remember you are faithful, Yes, Ama Father, sinisaliwan ko ng dugo ni Jesus ang lahat ng tinanggap namin sa gabing ito, ang impartation ng inyong great faith sa puso namin, ang impartation ng mustard seed faith sa puso namin, ng dynamic faith, siniselyuhan namin ito at lalago ito at pagbalik namin sa Maynila o sa amang lugar kami, babalik ay magagamit kami powerfully and mightily, and there will be a mighty move of the Holy Spirit, Lord, sa anumang lugar na aming kinabibilangan. Use us for your glory alone. In Jesus' name we pray. And everybody will